Kamusta mga ka-enjoy at welcome back sa ating channel. Ngayong gabi muli tayong papasok sa isang mundo ng hiwaga, alamat at mga kwentong matagal nang ibinubulong sa dilim ng gabi. Mga kwentong ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Mula sa mga misteryosong nilalang na sinasabing gumagala sa kagubatan hanggang sa mga alamat na matagal ng bahagi ng ating kultura at imahinasyon. May mga kwentong magdadala sa atin sa mga lugar na puno ng kababalaghan, pakikipagsapalaran at mga aral na maaari nating dalhin sa tunay na buhay. Kaya hinaan ang ilaw, mag-relax at makinig ng mabuti. Ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Sa Pilipinas, maraming nilalang ang bahagi ng ating mga alamat. Ang ilan sa kanila ay kilala ng halos lahat, tulad ng aswang, kapre at tikbalang. Ngunit may mga nilalang na unti-unti nang nakalimutan ng mga tao. Mga nilalang na minsang kinatatakutan sa mga baryo, ngunit ngayon ay bihira ng banggitin. Narito ang 5 nakalimutang nilalang ng Pilipinas. Number 5, Tiyanak, isang nilalang na nagaanyong sanggol. Sa gitna ng kagubatan o madilim na daan, maririnig ang iyak ng isang bata. Kapag may taong naawa at lumapit, doon lumalabas ang tunay na anyo ng tiyanak, matutulis na ngipin at mabangis na mga mata. Number 4, Balbal, isang nilalang nakahawig ng tao, ngunit may mahahabang kuko at matutulis na ngipin. Sa kalaliman ng gabi, sinasabing pumupunta ito sa mga sementeryo. Hinuhukay ang mga kabaong upang kainin ang mga bangkay. Number 3, Sigbin, isang misteryosong nilalang nakahawig ng aso. Sinasabing naglalakad ito na tila paatras at ang kanyang katawan ay parang tumatalon habang gumagalaw. Ayon sa mga alamat, ang sigbin ay lumalabas lamang sa gabi at minsan ay inaalagaan ng mga mangkukulam. Number 2, Batibat, isang malaking babaeng nilalang mula sa mga alamat ng Ilocos. Sinasabing naninirahan siya sa mga puno at kapag ang kahoy na iyon ay ginamit sa paggawa ng bahay, sumasama siya sa loob ng mga dingding. Kapag may natutulog sa bahay, uupo siya sa dibdib ng biktima na nagiging sanhi ng bangungot. At number 1, Berberoka, isang nilalang mula sa mga alamat ng Mindanao. Sinasabi na kaya nitong ubusin ang tubig sa isang lawa o ilog. Kapag nakita ng mga mangingisda na biglang nawalan ng tubig ang lawa, lalapit sila upang manghuli ng isda. Ngunit kapag nasa gitna na sila, biglang ibabalik ng Berberoka ang tubig at doon niya lulunurin ang kanyang mga biktima. Ang mga nilalang na ito ay bahagi ng mayamang alamat ng Pilipinas. Mga kwento na minsang nagbigay babala sa mga tao at kahit ngayon, may mga naniniwala pa rin na ang ilan sa kanila ay nagtatago pa rin sa mga lugar na hindi na naaabot ng tao. Mga ka-enjoy, welcome sa pagtatapos ng ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang ating mga susunod na kwento. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-share ninyo ito upang mas marami pang makarinig ng ating mga kwento. Kung may mga kwento kayong gustong marinig or nais ninyong isuggest, mag-comment lamang sa ibaba. Baka sa susunod na video ay maitatampok namin ang inyong kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mag-ingat kayo at magandang gabi.